Macario Sakay, bayaning tinawag na tulisan, mandirigmang lumaban para sa kalayaan. Sa mahabang kakasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalang kumikislap tulad ni Rizal, Bonifacio, at Aguinaldo. Mayroon ding mga pangalan na halos nabura, sinadyamang itago o hindi sinadyang nalimutan. Isa sa kanila, Macario Sakay, Ishai Sakidi. Isang lalaking tinawag na tulisan, itinuring na bandido, minura sa mga pahayagan, binitay sa harap ng madla. Ngunit sa likod ng mga paratang at propaganda, may isang katotohanang unti-unting lumilinaw sa paglipas ng panahon. Hindi siya tulisan, siya ay isang huling hininga ng himagsikan, mandirigmang tumangging yumuko, bayaning nagdusa para sa kalayaan. Ito ang kwento ni Macario Sakay, ang pangulong hindi halos nabanggit sa aklat-aralin, pero nag-iwan ng bakas sa apoy ng ating pakikibaka. Ipinanganak si Macario de Leon Sakay noong 1871 sa Tondo, Maynila, isang lugar na noon ay puno ng dukha, manggagawa at pagdurusa. Katulad ni Andres Bonifacio, isang anak pawis si Sakay. Hindi mayaman, hindi edukado sa paaralan, ngunit hinubog ng hirap ng buhay. Bata pa lamang siya, nasaksihan na niya ang kawalang hiyaan ng mga Kastila, ang pag-aapi, pambubugbog at pag-aari ng Pilipinas na parang hasyenda. Lumaki siyang sabik sa hustisya, sabik sa pagkakapantay-pantay at sabik sa tunay na kalayaan. Hindi siya ilustrado, hindi rin siya formal na manunulat, pero meron siya ng mas mahalaga, tapang na walang katumbas at puso ng isang tunay na katipunero. Noong sumiklab ang katipunan, isa sa mga sumapi si Sakay. Hindi siya tagaplano, isa siyang manlalaban. Diretso sa labanan, diretsong ipinaglalaban ang bayan. Sumama siya kina Bonifacio, gumawa ng mga mandirigmang grupo sa Tondo at San Juan at nagsilbing mandirigma sa iba't ibang labanan laban sa mga Kastila. Dahil sa kanyang katapangan, minsan na siyang nasugatan, nakulong at tinorture. Pero pagkatapos makalaya, bumalik siya sa pakikibaka. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nang bumagsak ang revolution sa kamay ng mga Kastila at lumitaw ang pag-asang dala ng paggaling ng mga Amerikano, sumama rin si Sakay sa paniniwalang baka dumating ang pagbabago. Ngunit nang ang Amerika ay magpakita ng tunay nitong kulay na hindi sila tagapaglaya kundi bagong mananakop, isa si Sakay sa mga unang tumutol. Habang sina Aguinaldo at ilang pinuno ay nahuli o sumuko, hindi sumuko si Sakay. Sa halip, nagpatuloy siya. Kasama ang matapang na leader na si Dr. Lucio de Vega at iba pang katipunero, muli siyang bumuo ng isang kilusan. Isang kilusang hindi formal na kinilala ng mundo pero may pulso at layunin. Ipagpatuloy ang himagsikan kahit pa bumagsak na ang karamihan. At dito isinilang ang pinakamatapang niyang hakbang, ang pagtatatag ng Republika ng Katagalugan. Tandaan, hindi ito simpleng grupo lamang, hindi ito tulisan, hindi ito sindikato. Ito ay pamahalaang revolusyonaryo na may konstitusyon, hukbo gabinete, teritoryo watawat. At mismong Pangulo, Macario Sakay, ang kanyang pamahalaan ay kumilos mula Laguna, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng bundok ng Sierra Madre. May mga baryong sumumpa sa kanilang watawat, may mga sundalong nag-alay ng buhay, at may mga taong naniwalang hindi pa tapos ang himagsikan. Sa mga Amerikano, si Sakay ay bandit leader. Sa mga Pilipinong ginising ng kanyang pakikibaka, siya ang natitirang pag-asa. Bakit tinawag siyang tulisan? Ang Amerika ay hindi lamang gumamit ng baril. Gumamit sila ng propaganda, isang sandatang mas mapanganib kaysa bala. Tinawag nilang brigand o tulisan ang mga lalaban sa kanila upang ipakitang kriminal at hindi revolusyonaryo ang mga rebelde. Mabigyang katwiran ang kanilang pagbitay, sirain ang anumang karapatan ni Sakay sa pagiging leader. Ang katawagang tulisan ay ginamit upang burahin ang kanyang pagiging mandirigma. Kung kriminal si Sakay, hindi siya maaaring maging bayani. Kung magnanakaw si Sakay, hindi siya maaaring maging Pangulo ng Republika ng Katagalugan. Ito ay propaganda na tumagos sa maraming Pilipino. Hanggang ngayon, marami pa ring hindi nakakaalam ng katotohanan. Ngunit ang mga dokumentong lumitaw kalaunan ay nagsasabing malinaw. Si Sakay ay revolusyonaryo, hindi bandido. At ang kanyang hukbo ay hukbong bayan, hindi sindikato. Ang buhay sa bundok, ang mandirigmang di natutulog. Sa kabundukan ng Sierra Madre, napanatili ni Sakay ang isang pamahalaan,
na mahirap masira. Dahil sa matarik na lupa, makapal na kagubatan at malawak na teritoryo, halos hindi sila mapasok ng mga Amerikano. Doon, nagsasanay ang mga sundalo, nagpapatupad siya ng batas, nangongolekta ng buwis, kumukuha ng suporta mula sa mga baryo, nagpapalaganap ng layunin ng kalayaan. Si Sakay ay hindi nagtatago, siya ay lumalaban. At alam ng mga Amerikano na hindi nila ito matatalo sa armas, kaya gumamit sila ng panlilinlang. Noong 1905, ipinadala ni dating gobernador ng Rizal na si Dominador Gomez ang isang peace delegation kay Sakay. Tiniyak nila na bibigyan ng amnestiya at posisyong pampulitika si Sakay kung siya'y bababa ng bundok. Ipinangako, kalayaan konstitusyonal na karapatan pagkilala sa kanilang kilusan at isang demokratikong halalan. Sa loob ng maraming buwan, pinag-isipan ito ni Sakay. Pagod ang kanyang hukbo, nagkakasakit ang mga sundalo at nararamdaman na niya ang paghina ng kanilang kakayahan. Pinili niyang maniwala para sa bayan, para sa pag-asang baka ito ang tamang hakbang. Noong Hulyo 1906, bumaba sila mula bundok, nagbihis ng maayos, at lumahok sa isang pagtitipong pangkapayapaan. Ngunit sa halip na pararangalan, sila'y dinakip. Sinampahan sila ng kaso sa ilalim ng Brigandage Act, isang batas na ginawa mismo para gawing tulisan ang sinumang lumalaban sa Amerika. At doon tuluyang sinelyuhan ang kapalaran ni Macario Sakay. Sa harap ng korte, malinaw ang depensa ni Sakay. Hindi ako tulisan. Ako'y isang revolusyonaryong lumalaban para sa kalayaan ng aking bayan. Pero sa panahong iyon, walang interes ang Amerika na pakinggan ang katotohanan. Ang kailangan nila ay halimbawa, isang leader na dapat ipako sa krus ng takot. Noong Setyembre 13, 1907, sa bilibid na ngayon ay Muntinlupa, binitay si Macario Sakay kasama ang huling general ng Katagalugan na si Lucio de Vega. Sa harap ng madla, bago mahulog ang kanyang katawan mula sa lubid, sinabi niya, "Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Paalam, aking mga mahal na kababayan, ipagpatuloy ninyo ang pakikibaka." At sa isang iglap, natapos ang buhay ng mandirigmang ipinanganak mula sa hirap at namatay para sa dangal. Ikawalawang bahagi, ang katahimikan ng kasaysayan. Matapos siyang patayin, sinigurado ng Amerika na mananatiling tulisan ang imahe ni Sakay. Sa mga pahayagan, siya ay kriminal. Sa mga ulat, siya ay bandido. Sa mga aklat, halos wala siyang pangalan. Daan-daang taon ang lumipas bago unti-unting lumabas ang katotohanan. May dokumento ng kanyang pamahalaan, may batas at patakaran ang Republika ng Katagalugan, may organisadong hukbo, may plano para sa bansa, may suporta mula sa mga tao, at higit sa lahat, may malinaw na layunin. Kalayaan sa huli, hindi siya tulisan. Siya ay napasama lamang sa maitim na listahan ng mga revolusyonaryong tinakot, dinaya at pinatay ng bagong mananakop. Ang tanong, bayani ba si Sakay? Kung ang kahulugan ng bayani ay lumaban para sa bayan, nag-alay ng dugo, tumangging sumuko, tumindig kahit mag-isa at namatay ng may dangal. Kung iyon ang sukatan, si Macario Sakay ay higit pa sa bayani. Siya ay huling anino ng katipunan, ang huling apoy na hindi kayang patayin ng pananakop, at ang leader na nanindigan kahit walang papuri, walang monumento, at walang kasaysayang magtatanggol sa kanya. Ang tanging masaklap ay ito. Tinawag siyang tulisan para patahimikin ang kanyang pangalan. Ngunit ngayong muling nabubuksan ang mga pahina ng kasaysayan, alam nating mali ang paratang. Si Sakay ay hindi magnanakaw, hindi siya kriminal, hindi siya bandido. Siya ay mandirigmang Pilipino, pangulong revolusyonaryo, at bayani ng mundong ayaw siyang kilalanin. At sa pagtatapos ng kwentong ito, isang tanong ang dapat ilagay sa ating puso. Ilan pa kayang bayaning Pilipino ang tinawag na kriminal, pero ang totoo ay nag-alay ng buhay para sa kalayaan? Sa pag-alala kay Macario Sakay, hindi lamang natin binubura ang kasinungalingan ng nakaraan. Binubuhay natin ang tunay na kahulugan ng salitang kalayaan.